Meron lang akong babasahing comment mula sa isang vlog, nabasa ko lang kanina. Paano po kapag hindi naman po kasal, tas matagal na po hiwalay, ngayon po na-delay lang ng sustento, gawa po nagka-problema kasi ilang beses po nagpabalik-balik sa hospital. Na-delay ngayon yung sustento, gusto na mag-file nung babae, gusto na kasuhan si lalaki. May laban pa po ba sa batas yung lalaki? Okay, so ito yung sasagutin natin, pero sa pamamagitan ng kaso. Para marinig natin, hindi lang yung opinion ko, kundi kung ano ba yung interpretation ng Korte Suprema sa RA 9262 regarding economic abuse na dahilan or dahil sa hindi pagbibigay ng child support. So, ang case na to ay nadesisyonan noong November 13, 2023. Ito ay may GR number 256759 kung gusto ninyong mabasa yung kabuuan ng kaso. Sa case na to, si wife ay may 3 minor de edad na anak kay husband na hindi nabibigyan ng financial support. Itong mga bata ay nag-aaral pa. Dahil may mga bagay silang hindi pinagkasunduan, nagkahiwalay sila, si husband and si wife. So, ang unang ginawa ni wife para makahingi ng financial support para sa kanya at sa kanilang mga anak, pinuntahan niya sa workplace itong kanyang husband. Pero hindi siya hinarap nito, so hindi niya nakausap. Pangalawang ginawa ni wife, nagpunta siya sa barangay hall kung saan residente yung kanyang husband. Pero hindi siya in-entertain ng barangay dahil di umano, hindi siya resident ng barangay. And then third na ginawa niya, nagpunta siya sa NBI. Doon siya nagreklamo. Nag-file siya ng complaint for vowsy and kinuhanan ng testimony yung kanyang mga anak, pati na rin siya. Si husband naman, dinedeny niya yung allegation na hindi siya nagbibigay ng financial support sa kanyang mga anak. Ang sabi nga niya, out of 30,000 na sahod niya, napupunta yung 14,500 sa kanyang mga anak bilang child support. Sabi nga siya ang nagbabayad ng tuition fee ng kanyang mga anak. Although, ina-admit naman niya, aminado naman siya na minsan hindi siya nakakapagbigay dahil walang pondo o kaya nadidelay yung kanyang pondo o kaya yung kanyang sahod. Dinagdag pa ni husband na ibinibilhan nga niya ng laptop yung kanyang isang anak worth 25,000. Yung iba pa niyang anak, binibilhan niya ng damit worth 10,000. Siya pa ang sumasagot ng family dinner nila. Bumibili din siya ng mga Christmas gift para sa kanyang mga anak o mga regalo. At ang desisyon ng Korte Suprema, sabi nito, ang psychological violence under RA 9262 o yung Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004, ito ay isang intentional na conduct. Anong ibig sabihin nito? Dapat si akusado or si husband in this case ay may intensyon na bigyan ng mental or emotional distress si wife. O kaya yung ipahiya siya sa publiko, kutsain sa publiko, o kaya bigyan siya ng humiliation in public sa pamamagitan ng hindi pagbibigay o pagde-deny sa kanya ng financial support na nagresulta sa psychological violence. Yung intensyon ni husband na mag-commit ng psychological violence sa kanyang wife ay dapat na mapatunayan. Pero dito sa case na to, ang sabi ng korte, hindi na-establish ni wife o hindi napatunayan ni wife sa kanyang mga ebidensya na talagang nag-deny o nag-refuse si husband na makapagbigay ng financial support. In fact, si husband nga nakapagpresenta ng ebidensya na sa kanyang 30,000 na sahod, 14,500 yung napupunta sa kanyang pamilya o dun sa kanyang wife at sa kanyang mga anak bilang family support. At hindi naman ito ikinaila o hindi naman ito pinasubalian ni wife. So, meaning, in-admit naman niya na talagang nakakatanggap siya ng 14,500 monthly mula kay husband. At si husband ang nagbabayad ng tuition fee ng mga bata. Hindi rin pinasubalian ni wife yun. May proof si husband na nakakapag-deposit siya sa bank account ng kanyang wife. So mula sa mga ebidensyang naipresenta ni husband, clearly sabi ng korte, hindi deliberate
yung refusal ni husband na makapagbigay ng financial support. Although sa mga ebidensyang napresenta ni wife, napatunayan niya na kulang yung binibigay ng kanyang husband na financial support para sa kanyang 3 anak na nag-aaral. So ang paglilinaw ng korte, nagbibigay ng financial support si husband sa kanyang 3 anak na nag-aaral. Although kulang o hindi sapat yung kanyang binibigay na financial support. Pero ang sabi ng korte, hindi ito sapat na basihan para makulong si husband on ground of economic abuse under RA 9262 or VAUC. So dito sa case na to, acquitted si husband o napawalang sala dahil hindi napatunayan na meron siyang intensyon to commit psychological violence dahil sa hindi siya makapagbigay ng sapat na financial support para sa kanyang 3 anak. Ang napatunayan dito, nagbibigay siya ng financial support. Although kulang, pero wala siyang intensyon na gumawa ng psychological violence dahil kulang yung ibinibigay niyang suporta. So, napawalang sala si husband. So, para dun sa nag-comment, ito po yung sagot. Okay? Paano nga naman kung wala ka naman talagang way na makapagbigay ng suporta? So, ito po yung sabi ng korte. Hindi po ikinukulong ang mga kalalakihan na hindi makapagbigay ng suporta dahil sa wala naman talaga silang kakayanan. Okay. Lalo na hindi nila mapatunayan o hindi mapatunayan nung nagdemanda under RA 9262 na meron kang intensyon na gumawa ng psychological violence due to economic abuse or refusal ng pagbibigay ng financial support sa iyong minor de edad na anak. So, para sa mga kababaihang nais magdemanda under RA 9262, gayahin po ninyo yung binanggit kong ginawa dito ni Mrs. mula sa umpisa. Okay? Nabanggit ko sa umpisa ng vlog natin. Ngayon, para naman po sa mga mister na nasampahan ng kaso under RA 9262 dahil hindi nakakapagbigay ng suporta sa kanilang mga minor de edad na anak. So, alam nyo na po kung papaano didesisyonan ng korte yung inyong mga kaso. Okay? Base dito sa case na napag-usapan natin sa vlog. Okay? So, yun lang po. Sana nakatulong ulit tayo and nakapagbigay ng impormasyon or kaalaman sa ating mga kalalakihan and sa mga kababaihan na rin. So again, uulitin lang po natin, hindi unfair o hindi unreasonable ang batas na kahit wala kang kakayahan na magsuporta bilang ama ng bata, hindi ka ikukulong dahil lamang sa hindi ka nakapagbibigay ng sustento. Para naman po dun sa nabasa kong comment mula sa isa nating subscriber na obviously lalaki. Sabi niya nagpabuntis lamang yung ibang mga kababaihan para sa pera. Well, kung 1 million po monthly yung financial support na kaya mong ibigay, I agree with you na nagpabuntis lang yung babae para sa pera. Pero kung 5,000 lang naman o less than 5K yung kaya mong ibigay, huwag mo pong sasabihin na nagpabuntis para lang sa pera. Yung 5,000 mo, kulang pang sahod yan na mag-aalaga sa minor de edad na anak mo. Hindi pa yan makakabili ng diaper at gatas in 1 month. And yung mga vitamins niya, medicines niya na kailangan niya kapag ito ay na-hospital, kulang pa po yung 5K na suporta mo. Para dun sa nag-comment lang ito kasi nabasa ko lang sabi para lang daw magkapera kaya nagpabuntis. Well, so comment naman kayo ladies kung agree kayo dun sa comment na yon. Salamat po for always watching my vlog and for supporting my channel. Please, paki-share na lang po. Please share this video sa mga nangangailangan ng ganitong advice and information. Thank you.